Ang pag-ibig sa multo. Si Adrian ay isang tahimik na binata na lumipat sa isang maliit na bayan sa probinsya matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Sa gitna ng lungkot at pag-iisa, tanim paglalakad sa lumang sementeryo ang kanyang naging libanan. Doon niya unang nakita si Isabella, isang dalagang nakaupo sa lilim ng isang matandang puno ng kalachuchi, nakasuot ng puting damit at may ngiting parang kayang magpahupa ng kahit anong sakit sa puso. Hindi alam ni Adrian kung bakit tila walang ibang nakakakita kay Isabella. Nang lumapit siya, nagulat siya sa malamig na simoy ng hangin at kakaibang pakiramdam sa paligid. Mag-isa ka lang? Oo, at mukhang ikaw rin. Magmula noon, gabi-gabi silang nagkikita sa ilalim ng kalachuchi, nagkukwentuhan tungkol sa buhay, musika, at mga pangarap. Sa bawat pagkikita, napansin ni Adrian na hindi kailanman umaalis si Isabella sa lilim ng puno, at palaging nawawala tuwing madaling araw. Isang gabi, naglakas loob siyang sundan ng dalaga, ngunit ilang hakbang pa lang siya palayo sa puno, biglang nawala si Isabella na parang usok. Kinabukasan, tinanong niya ang matandang tagapag-alaga ng sementeryo tungkol sa dalaga, napakunot ang noo ng matanda. Anak, si Isabella ay matagal nang patay. 20 taon na mula nang mamatay siya sa mismong lugar na iyon. Natigilan si Adrian. Hindi niya alam kung matatakot o maniniwala. Ngunit sa halip na lumayo, lalo siyang nahulog sa damdamin para sa multo. Habang lumilipas ang mga gabi, mas lumalalim ang kanilang ugnayan. Ngunit ramdam ni Adrian na may tinatago si Isabella, tila may bigat sa kanyang puso na hindi niya may bahagi. Isang gabi ng buwang kabilugan, umiyak si Isabella habang hinahaplos ang mukha ni Adrian. Adrian, hindi ako pwedeng manatili rito. May darating na oras na hindi na ako makakabalik. Hindi ko ito makakaya. Mahal kita. Ngunit bago siya makasagot, hamampas ang malamig na hangin at tuluyang naglaho si Isabella, na iwan si Adrian sa lilim ng kalachuchi, yakap ang alaala ng dalagang hindi na niya muling makikita. Lumipas ang ilang buwan, ngunit gabi-gabi pa rin bumabalik si Adrian sa puno, umaasa muling niyang makikita si Isabella. Hanggang isang gabi, sa ilalim ng pamumulaklak ng kalachuchi, muling nagpakita ang dalaga. Mahal kita, Adrian, ngunit hindi tayo sa mundong ito itinadhana. Bulong ni Isabella habang hinahaplos ang pisngi ng binata. Bago siya tuluyang maglaho, iniwan niya sa kamay ni Adrian ang isang maliit na kwintas na hugis puso. Magmula noon, wala nang ibang nagmahal kay Adrian, na natili siyang tapat sa alaala ni Isabella, pag-ibig na kahit kamatayan ay hindi kayang burahin. Ilang linggo matapos ang huling pagkikita nila, patuloy na bumabalik si Adrian sa puno, ngunit isang gabi, may lumapit sa kanya, isang matandang babae na nakasuot ng itim na damit, kilala sa baryo bilang Aling Doray, ang matandang manghuhula. Anak, hindi ka dapat lagi nandito. Ang kalachuchi na yan, sumpa at biyaya ang dala. Nang busisay ni Adrian, ikinwento ni Aling Doray ang alamat.
20 taon na ang nakararaan, si Isabela ay isang anak mayamang ikakasal sa kasintahang ayaw niya mahalin. Noong bisperas ng kasal, tumakas siya papunta sa sementeryo kung saan siya madalas magdasal. Ngunit doon siya nasaksihan ng lalaking magmamana sa kanya, at sa galit, pinatay siya at ibinaon sa ilalim ng puno ng kalachuchi. Ang kalachuchi ang naging tulay ng kanyang kaluluwa sa mundo. Kung gusto mong makita siya ulit, kailangan mong mag-alay ng dugo at pangako sa kanya sa gabi ng buwan ng kabilugan. Dumating ang kabilugan ng buwan. Bitbit ni Adrian ang maliit na kutsilyo at ang kwintas na iniwan ni Isabela. Lumuhad siya sa ilalim ng puno at hiniwaan ang kanyang palad. Patak-patak na bumagsak ang dugo sa ugat ng kalachuchi. Mahal kong Isabela, kung may paraan para manatili ka rito, kahit kaluluwa lang, gagawin ko. Pabulong niyang sabi habang mahigpit na hawak ang kwintas. Biglang lumamig ang hangin. Mula sa dilim, lumitaw si Isabela, ngunit ngayon ay hindi na siya nakaputing damit. Itim ang kanyang kasuutan, at sa kanyang mga mata ay may lungkot at takot. Adrian, bakit mo to ginawa para makasama kita? Ngunit kapalit nito, hindi ka na makakaalis dito. Magiging kagaya mo ako. Sa mga sumunod na saglit, ramdam ni Adrian ang malamig na kamay ni Isabela na dumampi sa kanya. Ang paligid ay nagdilim, at tani ng amoy na mga bulaklak ng kalachuchi ang pumuno sa hangin. Kung pipiliin mo to, Adrian, wala nang balikan. Hiwalay ka na sa mundo ng mga buhay magpakailanman. Nang tingnan ni Adrian ang paligid, nakita niya ang sariling katawan na nakaluhod sa lupa. Hawak pa rin ang kutsilyo at duguan ang kamay. Nakatayo na siya ngayon sa tabi ni Isabela, parehong malamig, parehong wala ng tibok ng puso. Magkahawak kamay silang naglakad papasok sa dilim ng sementeryo, at mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, may makakakitang dalawang anino sa ilalim ng puno ng kalachuchi, magkasama, magpakailanman. 20 taon ang lumipas mula nang mawala si Adrian sa mata ng mga tao. Sa bayan ng San Miguel, nanatili ang kwento tungkol sa puno ng kalachuchi na tirahan ng dalawang multong magkasintahan. Marami ang takot lumapit, ngunit may mga manggilan nila na gustong subukan para lang patunayan na katang-isip ang lahat. Isang araw, dumating sa bayan si Lara, isang babaeng manunulat na naghahanap ng inspirasyon para sa kanyang bagong libro. Nakita niya sa isang lumang aklatan ang tala tungkol sa alamat ng kalachuchi. Dahil likas siyang mahilig sa mga kwento ng kababalaghan, nagpasya siyang puntahan ang lugar sa mismong gabi ng kabilugan ng buwan. Gabi ng kabilugan, tahimik na naglakad si Lara papunta sa sementeryo. Dala ang kanyang kamera at recorder. Paglapit niya sa puno, naamoy niya agad ang matapang na halimuyak ng mga bulaklak. Biglang lumamig ang paligid. Nang tumingin siya sa may lilam ng puno, nakita niya ang dalawang anino, magkahawak kamay, nakatingin sa kanya. Mahal, may nakatingin sa atin. Hayaan mo siya, Isabela. Baka isa na naman siyang mausisang tao. Nanigas si Lara. Hindi lang niya naririnig ang mga boses, malinong niyang nakikita ang mukha nila. Ako si Lara. Hindi ako nandito para manakit. Gusto ko lang malaman ang totoo. Lumapit si Isabela, malamig ang titig ngunit may halong awa. Kung gusto mong malaman ang totoo, handa ka bang ibigay ang isang bagay na mahalaga sa iyo? Dahil ang katotohanan ay may kabayaran. Sa puntong yon, naramdaman ni Lara ang kakaibang paghila mula sa lupa, para may humihigop sa kanya papalapit sa lilam ng puno. Sandali. Kung may kabayaran para malaman ang katotohanan, anong bagay ang kabayaran? Mag-alay ka ng isang manok na buhay, dalhin mo dito sa puno. Agad naman kumuha ng manok na buhay si Lara at dinala ito sa puno bilang isang alay. Ang pag-iibigan ni na Isabela at Adrian ay ikinaiwento kay Lara, sapagkat ang pagmamahala ng dalawa ay walang makakapantay. Lumipas ang gabi,
Kiniwento ni Lara sa kanyang social media ang nangyari sa dalawang anino sa puno. Agad naman itong naging trending sa social media at si Lara ay naging isang magaling na expert sa mga kwento ng multo. Maraming salamat sa muling pakikinig na maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel at huwag kalimutang subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.